Ah! Sigaw ni Sin, bakit ganyan ang mata mo? Hinawakan ko yung ilalim ng mata ko. Yung eyebags kong may eyebags din bad trip. Hindi na kasi sumagot si Percy pagkatapos ng huling message niya. Halos agawin ko yung cellphone ni David sa pagmamakaawa ko. Pero ayaw na akong tulungan ni David. Pilit niya akong hinatid pa uwi. Wala ako nang nagawa kundi umiyak. Siya na rin ang bumili ng pagkain ni Sin na hindi naman din niya kinain dahil tulog na siya pagdating ko. Hindi nga ako nakatulog ng maayos. Sagot ko at dumiretso sa banyo. Hindi talaga nakatulog. Sinubukan kong pumikit at magbilang ng tupa, kambing, kabayo, palaka, kalabaw at aso sa isip ko pero wala pa rin. Ang sakit-sakit tuloy ng ulo ko at ang bigat din ng katawan ko. Ang hindi ko pa maintindihan kung bakit ganun yung message niya. Ano yun? Na-wrong. Send. Pero impossible. Si Yuri yung binanggit niya at yung sing-sing. Hindi kaya alam niya yung engagement. Pero paano niya nalaman? Ah! Yan na naman. Sumasakit na naman ang ulo ko. Agad ako nang naghilamos at sipilyo. Tinali ko din yung buhok ko pabans. Paglabas ko ng banyo nakita ko si Sin na parang may hinahanap. Nabaliktad na rin niya yung kutson na hinihigaan niya sa sahig pero mukhang hindi pa rin niya makita. Ano hinahanap mo? Tanong ko. Yung tumutunog. Pagkasabi niya nun, automatiko nang hinanap ng mata ko yung cellphone ko. Akin yun eh. Ringtone ko yun. Nabaliktad ko na rin yung kama ko pero wala. Hanggang sa napatingin ako sa basurahan. Pakshit. Tinapon ko nga pala yung cellphone ko sa sobra ng inis. Nanlulumo ako kagabi. Feeling ko wala nang pakinabang cellphone ko kaya dumiretso sa basurahan. Kinuha ko naman yun agad at tinignan yung tumatawag. King Ulupong calling. Tinignan ko muna si Sin bago sagutin yun. Hello. Sabi ko pagkasagot ng tawag. Kindly explain why you're not answering any of his phone calls and text messages. Maotoridad na tanong niya. Iha. Ano? Kay kasi. Yun na lang ang naisagot ko habang naghihimas ng batok. Bigla din kasi siya nang tumawag kagabi pero hindi ko sinagot dahil busy nga ako sa pakikiusap kay David at pag-iyak na rin. TFF. Bigla na lang ako nang napatigil. Yung feeling na nanibago bigla ako sa hindi ko maintindihan na dahilan o mas tama ata nang sabihin na para nang namiss ko yung TS. Na yun. Sasama ka ba kay Eman mag-grocery? Ay nga pala. Tinignan ko yung oras sa wall clock. Buti na lang at maaga pa. Sasama ako. Bakit? Magkita tayo pagkatapos. Sabi niya at bigla na lang namatay yung tawag. Bastusan? Animal tong kumag na to. Kaaga-aga bubusitin ako. Hinarap ko si Sin para sana ipaalala sa kanya na mag-grocery kami. Sasama daw kasi siya sabi niya kahapon. Pero seryoso ng seryoso ang itsura niya habang nakatingin sa cellphone niya. Oy! Bakit? Tanong ko. Hindi pala ako makakasama sa inyo. Taka ko siya nang tinignan. Magkikita kami ni Rocky at ni Nagnod na lang ako. Gustuhin ko mang itanong kung tungkol saan yun, pinili ko. Nalang tumahimik. Malakas ang pakiramdam kong seryoso yung usapin nila. Dumiretso siya sa banyo para maghilamos. Nagbihis naman ako ng damit. Paglabas niya ng banyo inaya ko na agad siya ng mag-almusal. Nakasalubong pa namin si Aris na as usual masama ang tingin sa amin. Habang kumakain, hindi ko maiwasan na hindi mailang. Ang tahimik kasi ni Sin. Ano nang oras ka pala uwi? Gagabihin ka ba? Basag ko sa katahimikan. Hindi ako sure. Pero tatawagan kita agad. Formal niya ng sagot at nagpilit ng ngiti. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy sa pagkain. Nauna pa siya nang natapos sa akin at agad na bumalik sa kwarto ko. Bakit? Pagbalik ko sa kwarto, nagbibihis na siya. Wow!
Pormado ng pormado. Pag ganito siya, manamit para siya ng hindi bata. Naligo na rin ako. Mabilis ang naging kilos ko. Pati na rin sa pagbibihis. Sabay kami nang lumabas ng bahay. Sisin nga lang ang sumakay paalis. Naiwan ako nang nakatayo sa kanto namin at naghihintay ng sundo. Habang naghihintay, hindi nakaligtas sa paningin ko ang isang grupo ng kalalakihan na naninigarilyo sa kabilang kanto. Eto na naman po tayo. Nakatitig sila sa akin at panay ang bulungan. Pero bago pa man din sila makagawa ng hakbang, malakas na busina ng kotse ang bumasag sa eardrums ko. Pifta! Eman 2. Sakay! Malakas na sigaw ni Eman. Nakasibangot ako nang sumakay sa passenger seat. Alam ko kasing may nakaupo sa shotgun. Sino pa ba? Di yung isa sa masarap barilin ng shotgun. Blaster. Umaano ka dito? Gulat na tanong ko. Expected ko si Erin o kaya si Rory or Kit. Basta isa sa mga tunay na perwisyo. Wala ako nang magawa sa bahay. Bored niya ng sagot at tumingin sa bintana. May kalaban ka pala eh. Sabi ni Eman at tinuro yung grupo ng kalalakihan sa kabilang kanto. Ano? Tatawag na ba ako ng backup? Tanong ni Blaster. Umiling ako. Wag na. Wala naman sila nang ginawa sa akin. Aga-aga, away agad ang hanap. Ayos din tong mga to. Nagkibit balikat lang si Eman at pinaandar na yung kotse. Dumiretso kami sa isa ng mall na pinakamalapit sa amin. Pagka-park ng kotse, nagpunta agad kami sa supermarket. 3 lang kami ng magkakasama kaya wala masyado ng panggulo. Si Eman ang may hawak ng listahan, kami naman ni Blaster yung nagtutulak ng cart. Habang naniningin, napatingin ako sa cellphone na hawak ni Blaster. Picture kasi ng maganda ng babae yung naka-wallpaper sa kanya. Siniko ko siya. Sino yan? Ha? Si. Ano? Best friend ko. Sagot niya. Best friend niya? Yung girlfriend ni Key. Putol niya sa sasabihin ko at naglakad palayo sa akin. Kaya naman pala binabakura ng husto ni Keegan, maganda naman pala. Best friend. Daw. Naku. Patuloy kami sa pamimili, mabilis lang dahil kinukuha lang ni Eman yung kailangan. Hindi kagaya dati kapag kasama yung iba. Lahat na lang pinag-aawayan. Nanguha na rin kami ng snack. Napahinto ako sa tapat ng mga candies. May nakita. Kasi ako ng isang garapon ng lollipop. 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 Lolly. Lolly. Lollipop. Naalala ko bigla yung hari ng mga ulupong. Nung unang beses ko siya nang makita, lollipop ang nakasalpak sa bunganga niya. Bigla ko nang naalala na magkikita nga pala kami mamaya. May kung ano ng ideya na pumasok sa isip ko. Kinuha ko yung garapon ng lollipop. Ikaw magbabayad niyan. Sabi ni Eman sa'kin. Ina. Saka sa'kin naman to eh. Tumuloy na kami sa pamimili. Nang masiguro ni Eman na kompleto na lahat, dumiretso na kami sa cashier. Ang haba ng pila. Mamaya pa to, Ning. Sabi ni Blaster at humarap sa'kin. Samahan mo muna ko. Bibilin lang ako sa isang stall dyan. Tinignan ko yung pila. Ang haba nito tapos ang dami ding binili nung nasa harap namin. Nagnod naman ako. CJ. Mamaya pa to, Ning. Iiwan niyo ko. Inis na sabi ni Eman. Di sumama ka. Tara. Aya ni Blaster sa kanya. Masamang tingin lang ang sinagot sa kanya ni Eman. Nagpaalam na kami at dumiretso sa loob ng mall. Kung titignan si Eman, parang hindi siya palaaway na kagaya nung iba. Mature din siya. Mag-isip. Malakas nga lang ang trip niya kapag naisipan niya ng mangulit kagaya nung iba. Dun tayo. Turo ni Blaster sa isang tindahan ng pabango. Habang hinihintay siya, napatingin ako sa isang fast food restaurant sa tapat lang ng kinatatayuan ko.
Para kasing nakita ko si Sin, tinignan ko pang mabuti at nakita ko nga siya nang nakaupo kasama ng kuya niya. Kala ko ate niya at si Rocky ang kakausapin niya. Pero mukhang totoo naman yun dahil sa katapat nila ng upuan, nakaupo si Rocky at isa ng babae na maihawig kay Sin at kuya niya. Saksakan nga lang ng ganda at mukhang sopistikada. Hindi ako sigurado kung gano'n na sila katagal na nag-uusap at kung gano'n na rin ako. Katagal na nakatitig sa kanila, pero napakaseryoso ng mga muka nila. Bigla na lang tumayo si Sin at lumapit kay Rocky. Akala ko may sasabihin lang siya. Pero yumuko siya at tuloy-tuloy na nilapit ang muka niya hanggang sa maglapat ang labi nila ng dalawa. Tawag ko sa kasama ko. Bigla kong nakalimutan ang pangalan nitong si Blaster. Napatingin na rin sa akin yung tindera na nakausap niya. Napapano ka, Jay? Tanong ni Blas. Hindi ako makapagsalita. Tinuro ko na lang yung pwesto nila Sin at Rocky. Nice. Mukha ng binata na ang bunso ng Section EV. Sabi niya at agad na kinuha ang cellphone niya para kuhanan sila. Yung bata ng kumag. Tara na. Baka makita pa nila tayo. Aya sa akin ni Blaster at may kinuha dun sa tindera. Pero hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Gusto ko pang tignan ang susunod na eksena. Baka may kissing scene ulit. Tenjin. Kinikilig ako para sa kanila. Grabe. Gumagalawa ng ulupong na rin tong si Sin. Tara na. Sigaw ni Blas kaya napilitan ako ng sumunod sa kanya. Pero habang naglalakad hindi ko maiwasan na hindi mapangiti. Ay kasi naman. Ahihihi. Mukha kang ewan JD. Komento ni Blas kaya napatigil ako. Mumingiti ka isa. Isipin ng mga tao baliw ka. Inirapan ko na lang siya. Pakialam ba nila sa napapangiti ako ng eksena kanina eh. Pagdating namin sa supermarket, si Eman na yung susunod sa cashier. Agad kami nang lumapit sa kanya. Emma, Annie. Tawag ko sa kanya habang kinikilig. Napapano ka? Tanong niya. Kasi nakita namin si Rocky at Sin. Nag-kiss sila. Puto ni Blaster sa sasabihin ko. Ay papansin. Tinignan ko siya ng masama. Ako dapat magsasabi nun eh. Asar tong pasabog na to. Nice. Komento ni Eman. Buti pa si Sin nakascore na. Yung isa dyan hanggang lagigi pa rin sa girlfriend niya. Parinig ni Blaster. 3 lang kami dito. Obvious naman na hindi ako yun dahil wala naman ako ng girlfriend. Hindi rin naman yun kahera dahil hindi naman namin siya kilala. Tinignan ko si Eman na masama na ang tingin kay Blaster. Tigilan mo ko. Maotoridad na utos ni Eman. Tawa lang ang sinagot nitong isa. Mukhang may magkakapikunan pa ata. Pero hindi yun. Ang inaalala ko. Ano na kaya ng status ni Rocky at Sin? Aminin mo na pre. Wake ka talaga. Pang-iinis ni Blaster. Tantanan mo ko. Inis naman na sagot ni Eman. Kanina pa sila ganyan. Mula sa harap ng cashier hanggang sa paglalakad namin. Papunta sa parking. Ako na lang humihingi ng pasensya sa mga tao nang pinagtitinginan kami at napeperwisyo. Nang dalawa ng to. Woo! Virgin! Sigaw ni Blaster at bigla na lang ako nang natawa ng malakas. Ha 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 ha. Gago ka. Tigilan mo sabi ako. Sigaw ni Eman at bigla na lang namula. Bakit kapag lalaki ang nag-aasara ng ganun nakakatawa? Pag babae, parang pikon at napakaseryoso ng usapin. Bakit? Nahihiya ka? Kasi virgin ka pa rin? Pangungulit ni Blas. Halata nang napipikon na si Eman pero nagpipigil lang. Akala ko si Josh at Sin lang yung walang experience. Kasi yun yung sabi ni Rory. Pero mukhang totoo tong pang-aasar ni Blaster kay Eman. Bigla na lang tumunog yung phone ko. Hinayaan ko muna nang magtalo yung dalawa at sinagot ko na yung tawag. Hello? Done shopping? Boses nung Harry. Dapat tinignan ko muna yung color. It's you.
Don't go anywhere. I'll pick you up. Sabi niya at pinatay na naman yung tawag. Bastusan talaga eh. I'll pick you up. Alam ba niya kung nasan ako? Siguro sinabi nitong dalawa na to. Speaking of dalawa, ayon nagtatalo pa rin sila. Lumapit na ako agad at baka suntukan na. Mauna na kayo. May pupuntahan pa pala ako. Sabi ko sa kanila. Saan? Hatid na kita. Presinta ni Eman. Dito lang din ni. Pareho naman sila ng nagnod. Kinuha ko muna sa kanila yung garapon ng lollipop. Nagpaalam na rin sila dahil may gagawin pa daw si Blaster. Pinagmasdan ko lang yung kotse nila na makalayo sa kinatatayuan ko. Sakto naman ang pagkawala nila ang paglitaw ng Nissan EV ng hari. Yayamanin talaga. Sakay. Bungad niya sa akin. Grabehan. Hindi man lang ako pagbuksan ng pinto. Napaka-gentleman mo dyan. Pagsakay ko, humarurot na ang wala ng hiya. Animal. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Sa bahay. Nagnod na lang ako. Ano kaya ng trip nito at nakipagkita sa akin? Sandali lang ang naging biyahe namin dahil sa bilis magpatakbo nito ng kumag na to. Pinarada niya yung kotse niya kahilera ng iba pa. Pinagmasdan ko yung ibang sasakyan. Nakatabi ng sa kanya. Ang putik. Naiingit ako sa kanya. Kiefer. Mayaman ka naman baka pwede ng akin na lang isa. Bungad ko sa kanya. Sabay turo sa mga kotse niya. Seryoso niya ako nang tinignan. Which one? Hala. Hala. Which one daw? Seryoso ka dyan? Yee. Just make sure na hindi ka magpapakasal kay Yuri. Ibibigay ko sa'yo kahit bahay ko. Sabi niya at nag-cross arm. Tinignan ko yung AV kotse niya at yung bahay nila ng mansions. Ayoko na palang magpakasal kay Yuri. Malaki naman pala kapalit. Hehe joke. Blee. Sagot ko sa kanya. TFF. Sabi niya sabay irap. Kahit naman wala yung mga yan, mapupunta ka pa rin. Sa'kin. Yabang. Asa. Mabilis kong sagot. Tumawa lang siya at umiling. Napakataas ng confidence sa sarili. Ikaw na. Ikaw na. Sumunod naman ako sa kanya. Pagpasok sa loob, si Kiren agad ang bumungad sa akin. Kaya lang bago ko pa siya mabati. Sinibangutan na agad ako at nilayasan. Kiefer na Kiefer oh. Songit. Bulong ko at bumalik sa pagsunod kay Kiefer. Nagpunta kami sa basement nila. Kung saan yung mahiwagang tambayan ng mga ulupong. Dito ako hinatid ni Keegan dati nung hinahanap ko si Felix. Ano yung dala mo? Tanong ni Kiefer. Yung garapon ng lollipop ang sinasabi niya. Inabot ko sa kanya yun. Tinanggap naman. Niya na puno ng pagtataka. Naalala ko kasi dati, may subo kang lollipop nung una ng beses kita nang makita. Sabi ko at mumiti. Sandali siya nang tumahimik at parang nag-isip. I remember. Those are the time that I decided to stop smoking. I used this tea. Tinaas. Niya bahagya yung garapon. As a substitute but it didn't work. Paliwanag niya. Nagnod naman ako. Tama. Yun yung mga time na hindi ko pa sila nakikita ni Yuri na manigarilyo. But thanks anyway. Sayang nga lang. Taka ko siya nang tinignan. Sayang. Hindi na kasi ito yung sweets na gusto kong substitute sa sigarilyo. Mas gusto ko yung lips. Yung lips na candy ang una nang pumasok sa isip ko. Pero may kakaiba kasi sa tingin. Sa akin ni Kiefer. Bakit? Cause your lips is much more sweeter than this lollipop. Sabi niya at kumindat. Kingina ng to. Sinasabi ko na. Ibang lips ang tinutukoy nitong kumag na to agad ko siya nang. Tinignan ng masama pero tinawanan lang niya ko. Bumalik na kami sa paglalakad. Pagbukas ng pinto patungo sa mahiwaga ng tambayan. Nila, si Edrix, Rory at Felix ang bumungad sa akin. Hi Jay. Bati nila sa akin. Hello, ano nang meron?
Bakit kayo andito? Tanong ko sabay upo sa tabi nila. Bakit? Masama ba? Gusto mo ata solo mo si Kiefer eh. Pang-aasar ni Edrix. Malakas na hampas sa batok niya ang sinagot ko sa kanya. Buwisit to. Nagtatanong ako. Nang maayos. Ang sakit nun ni. Reklamo niya habang hinihimas ang batok. Bagay sa'yo yan. Ang tino ng tanong ko sa'yo. Bahagyang tumawa si Rory at Felix. Naupo naman si Kiefer sa tapat namin habang may hawak na baso ng alak. Alak na naman. Hindi kaya may drinking problem na tong isa na to. Tuwitwi na lang kasi may hawak. Na bote o baso ng alak ang luko. Pero sa totoo lang, ang tagal niya malasing kapag nag-iinom siya. Ang tatag din ng atay niya. We want to show you something. Sabi ni Kiefer at sinenyasan yung mga kasama namin. May nilabas na laptop si Edrix. Binuksan niya yun sa harap ko. Picture ng pasakay na lalaki sa kotse ang bumungad sa akin. Ano yan? Tanong ko. Ang papa mo. Sagot ni Edrix. Sa halip na matuwa ako o maluha sa sinabi niya, nakaramdam ako ng inis. Niloloko mo ba ako? Inis na tanong ko. Ha? Paano ko masasabi ng papa ko yan? Nakatalikod. Kamot batok namang tinignan ni Edrix yung laptop at napipindot ng kung ano. Sa sumunod na litrato ng umpisa ng magbago lahat. Nawala ang inis ko kay Edrix. Napunta lahat ng atensyon ko sa monitor ng laptop. Si Papa nga. Nakapang-golf siya at nakatingin sa malayo. Hindi ako sigurado kung saan kuha yun. Pero malinaw na siya yun. Pinindot ni Edrix yung next button at napalitan yung picture. Naka-business attire. Siya at may kaharap na kapwa niya ganun din ang suot. Nalipat ulit yung picture at nasa isang mahabang table naman siya, kasama ng maraming lalaki na naka-business attire din. Tuloy lang si Edrix sa pagpapakita ng picture sa akin at aaminin ko. Gusto ko na wag na siya nang tumigil pa. Pero hindi pwede dahil umulit na naman yung ibang picture. Mukhang kaunti lang yung nakuha ni Edrix. Saan niya nakuha mga picture na to? Tanong ko. Yung iba sa business magazine, yung iba naman sa isang news website. Sagot ni Edrix sa akin. Magazine? Website? Paano nang napunta doon ang mga picture ni Papa? Nag-search ako tungkol sa Papa mo. Nalaman ko na anak pala siya ng isang businessman tycoon. Nahihilera din sila sa may mga magaganda ng record sa business. Dito at sa ibang bansa. Paliwanag ni Rory. Natigilan ako. Businessman. Mayaman si Papa. Pero kung may kaya naman pala siya, bakit parang wala siyang nagawa para makita ako? Hindi ko maintindihan. Sumasakit na naman ang ulo ko. Pakiramdam ko lalong lumayo. Yung kalagayan namin ni Papa. Kasalukuyan din siyang nasa New York ngayon. Dagdag ni Rory. Ang bigat sa pakiramdam. Wala ako ng ideya sa kung anong buhay talaga niya. Bukod dyan, meron pa sana kami ng gusto nang ipakita sa'yo. Singit ni Felix. Merong pinindot si Edrix sa laptop. Nagbukas siya ng folder at bumungad ang mga picture ulit ni Papa pero sa pagkakataon na to meron siya ng kasama. Si Percy. Tinignan ko si Felix. Wala siya ng reaksyon pero alam kong marami din siya ng tanong. Kasama niya si Percy. May ilang picture pang pinakita si Edrix at mistulan silang mag-ama. Nag-golf, nagtatawanan, kumakain sa restaurant at para silang isang pamilya. Bukod sa pagkalito, nakaramdam din ako ng inggit. Gusto ko din makasama si Papa. Kagaya ng sa kanya. Percy Ray Mariano ang pangalang pinakilala niya. Sabi ni Rory. Ito ba ibig sabihin nun? Kaya ba kami magkaapelyido dahil dito? Pero ano nang relasyon nila? Pinakita na. Sa akin ni Felix ang papa ni Percy at hindi yun ang papa ko. Bukod dito, wala na kami ng ibang makuha ng information. Limited lang ang nakalabas tungkol sa kanila. Paliwanag ni Rory. Nasuklay ko na lang ang buhok ko. Kusa ding bumagsak ang mga luha ko. Sobrang bigat. Sa pakiramdam.
Gusto ko nang makilala si Papa, tapos malalaman ko na. Magkasama pa sila ni Percy. Si Percy nang ilang beses kong nakaharap at nakausap. JD. Tawag nila sa akin. Okay lang ako. Ang daya lang kasi. Sabi ko. Inabutan ako ni Felix ng tissue. Napatingin ako kay Kiefer na seryoso nang nakatingin. Din sa akin. Thank you. At least may clue na ako tungkol sa kanya. Sabi ko at napilit ng. Ngiti. But you don't look happy about it, T. Sabi niya. Masaya ako. Naiinis lang kasi ako. Lalo lang nadadagan yung mga tanong ko. I know. It makes you frustrated. Nagnod naman ako. Totoo naman kasi sinasagad ako ng mga tanong tapos wala namang sagot. But no matter what happened, we will help you find an answer for your question. Kung may bibig lang ang mata ko. Kanina pa ako minura nito. Bukod sa patong-patong. Naeyabag na dagdagan na naman ng panibago. Buti na lang at hindi pa ako nakikita nila tita at kuya. Kundi tatadtarin na naman. Nila ako ng tanong. May nangyari ba? Tanong sa akin ni Sin. Umiling lang ako. O wala tuloy. Binaba niya yung dala niya at naupo sa tabi ko. Kahit wala ng luha, pinupunasan ko pa. Rin yung mata ko. Jay. Ano ngang nangyari? Tanong niya. May nalaman lang ako tungkol kay Papa. Hindi ba dapat masaya ka? Nagpilit ako ng ngiti. Masaya naman ako. Ang komplikado lang kasi ng sitwasyon. Namin. Nagbabadya na naman ang mga luha ko. Okay lang yan. Inakbayan niya ko at hinimas sa balikat. Bababa din ang singil sa kuryente. Sabi niya dahilan para mapangiwi ako. Anong connect ng kuryente? Bigla na lang siya nang tumawa ng malakas. Impakto. Nagdadrama ako dito tapos biglang. Hihirit ng ganun. Ha 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 ha. Sorry. Ha 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 ha. Kumuha ako ng unan at hinampas sa mukha niya. Hindi pa rin siya tumigil sa pagtawa. Kaya pinaghahampas ko na siya ng unan. Ha 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 ha. Aray. Ha 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 ha. Teka lang. Ha 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 tama na. Paano kaya ako titigil kung ayaw niyang tumigil sa pagtawa? Kusa din kaming napagod kaya huminto na ako. Panira ng momentong bata ng kumagna. 2. Ikaw na masaya. Inis na sabi ko. Sorry na. Hindi lang ako sanay nang malungkot ka. Sabi niya habang nakangiti. Sa'kin. Sa bagay, kahit ako din hindi na rin ako sanay nang malungkot ako. Lagi kasi nang masaya tong mga ulupong na at syempre nakakahawa. Pero kahit wala naman ng connection yung sinabi ni Sin sa mga sinabi ko. Nagawa pa. Rinod na pag-aanin ang loob ko. Ano palang nangyari sa lakad mo? Pag-iba ko sa usapan. Ano? Aayos lang. Sagot niya sa akin habang umiiwas ng tingin. Bigla kong naalala yung nangyari kanina. Napangiti na lang ako ng di oras. Hindi ko. Alam kung aasarin ko ba siya tungkol dun o ililihim ko muna. Sabi ko habang nagnod. Napatingin ako sa dala niya na binaba niya kanina bago tumabi sa akin. 2 ng eco bag. At isang paper bag. Ano to? Tanong ko at binuksan yung isa sa eco bag. Chaibog. Dami pagkain. Mukhang nag-grocery ang luko. Sunod kong binuksan yung paper bag. Magazine ang laman nun, kumuha ako ng isa at tinignan. Condo unit. Penthouse. Apartment. Ano to? Parang brochure ng mga pwedeng tirhan. May estimated price din sa bawat dulo ng page. Bakit may ganito ka? Tanong ko kay Sin na kasalukuyan ang nagbibihis. Bigay ni ate sa akin. Mamili na daw ako. Ikukuha daw niya ko. Ha? Ikukuha? Bakit? Taka kong tanong. Seryoso lang yung itsura niya habang tinitignan yung hawak ko. Hindi na ako makakauwi sa amin. Gusto din nila mama na mag-matured na ako. Ito yung nakikita nila ng solusyon.
Paliwanag niya. Ultie. Nakalimutan ata nila ng 14 na years old lang si Sin. At anong mag-matured? Malakas ba? Trip nila sa buhay? Nakaramdam ako ng lungkot. Akala ko magtatawanan kami at asaran dahil sa nangyari kanina. Pero mukhang bad news ang uwi niya. Ano nang balak mo? Ewan ko, pero parang mas maganda na rin yun. Wala namang bago dahil parang mag-isa lang naman talaga ako sa amin dati. Except sa maraming katulong na pwede kong utusan at pagtripan. Sabi niya at nagpilit ng ngiti. Ako yung nahihirapan sa sitwasyon niya. Ang bata niya pa para maranasan to. At ang bata niya pa para ihiwalay ng tirahan. May favor sana ako sa'yo, Jay. Sabi niya. Ano yun? Mabilis kong sagot. Kahit dito man lang matulungan ko siya. Mag-apply ka naman sana ng katulong ko. Sabi niya at mumiti ng nakaloko. Ay putik. Panira talaga ang loko nang to kumuha ako ng unan at agad na hinampas sa kanya. Akala ko kung ano nang sasabihin. Joke lang yun. Sabi niya. Para kasing ewan. Panira ka ng moment. Binaba ko yung unan at tumabi sa kanya. Kailan ka lilipat? May kasama ka ba dun? Atat lang. Pwede na mamili muna ko ng titirhan? Sabi niya habang pinandidilatan. Ako ng mata. Natawa na lang ako bigla sa itsura niya. Minsan questionable din ang kasarian nitong Sisi. Kundi lang dahil sa nakita ko kanina, baka inisip ko na kagaya na rin siya. Nila Mayo at Kit. May kumatok sa pinto ng kwarto. Bumukas yun at sumilip si Tita Gemma. Jay. Tara na. Hapunan na. Aya niya sa amin at mumiti. Bigla na lang tumayo si Si at nagtatakbo palabas. Natawa na lang si Tita sa ginawa niya. Ikaw, Jay? Sunod po ako. Sabi ko at mumiti. Nagnod naman si Tita at umalis na. Meron kasi ako nang gagawin bago magtatakbo. Papunta sa dining. Kinuha ko yung cellphone ko. Dinyal ko yung number ni David at hinintay na sagutin niya yung tawag. Jay. Sabi niya pagsagot ng tawag. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Tanong ko. About what? Can we talk about it in personal? Wala nang time eh. Pakisabi lang sana kay. Pupuntahan kita. Where are you? Pagpipilit niya. Wag na. Please, David. Pasabi na lang sa kanya. Dinig ko ang pagbuntong hininga niya. Ano nang gusto mong ipasabi? Napahawak ako sa kwintas ko. Sabihin mo to sa kanya. Kung wala kang balak, ipakilala sa akin kung sino ka talaga. Huwag ka na nang magpapakita o magpaparamdam pa. Makakarating. Sagot niya sa akin at pinatay na ang tawag. Mas mabuti na to lalo lang ako nang naguguluhan sa ginagawa niya. Halata naman ang ayaw niya nang aminin kung ano nang pakay niya sa akin at kung sino ba talaga siya. Nakakasama lang ng loob. I can't blame her. Percy said. Muntik na niya nang sabihin ang pangalan mo sa phone. Buti na lang at naunahan ko. Siya. It doesn't matter to me. What care about is JJ. Mas gusto ko pa nga kung makarating kay Kiefer na meron kami ng communication. Halata sa boses niya ang pagkainis. Yee. Pero kapag nakarating kay Kiefer yun, hindi na niya ako papalapitin kay Jay. Jay. I know. I know. Just get back here as soon as you can. I said and ended up the call. Don't know what exactly happened to JJ and Kaiwai, she said that. Pero alam kong may ginawa si Kiefer kaya bigla niya nang sinabi yun. Kagabi lang, halos magmakaawa siya sa akin na tawagan si Percy tapos ngayon ayaw na niya nang makausap pa. Percy. Gusto ko nang tapusin ang contract ko sa kanya. Sana lang bumalik na siya. Panandang pandagdag 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 panandang
Pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag panandang pandagdag. Persis Z. Gusto ko nang bumalik. I want to see JJ and explain everything to her. Sir. Someone called me. I just look at him boredly. Your mom is waiting for you. Kailan ba matatapos to? Tumayo na ako at naglakad papunta sa office nila. It's not that far, but it feels like eternity just to reach the door. Son! Tawag niya sa akin pagbukas ko ng pinto. As I expected, andito na rin si Tito Jasper. Pwede na po ba akong bumalik? Bungad ko sa kanya before I kiss her cheek. You know that you can't, right? Tito Jasper answer. Damn it. I just nod shortly. Hinintay ko muna nang matapos ang pinag-uusapan nila. I stand near the glass window. Kita ko ang mga kotse at tao sa baba. Silang mga laruan at langgam mula dito sa kinatatayuan ko. Percy. What did your doctor told you? Mom suddenly asked. Same old, same old. I answer boredly. Binigyan ka ba niya ng bagong gamot? Tito Jasper asked. Nope. Maganda naman daw po kasi respond ng body ko sa unang gamot na binigay. Nya. Sabihin mo agad kapag nakaramdam ka ulit ng kirot sa spine mo. I force a smile and nod. Stupid spine. Bakit ba hindi siya marunong makisama? Kung kailan nakala ko okay na ako at makakalapit na ako sa kanya, saka naman babalik ang sakit. Kinailangan pa naming pumunta dito para lang sa therapy at operation. That accident. Binago nun ang buhay ko. Literal na binago. Pinatay noon si Percy Ray Collins pero isinilang naman si Percy Ray Mariano. Which is stupid. Nilayo ako sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa girlfriend ko at sa dating buhay. Na meron ako. Kapalit ng mga bagay na yon ang meron ako ngayon. I blame no one to that accident. Hindi kasalanan ni Aris, he's spacing out that time. Traumatized beside the kidnapping incident. Percy. Let's go. Mom called me. Sumunod naman ako sa kanila. Habang naglalakad, nakahawak pa si Mom sa braso ni Tito Jasper. Things na ginagawa lang nila sa labas ng bahay. To show people that they are couples. Pagpasok sa elevator, sinabayan kami ng isa sa mga sekretary ni Mom. May inabot. Siya ng sobre kay Tito Jasper. I know what is that for. Nangangati yung palad kong agawin yung sobre. Alam ko. Namang ibibigay din niya sa akin yun pero hindi na ako makapaghintay. Nakarating kami sa basement parking. Pagsakay sa kotse ang pinakaaasam ko. Ibinigay din sa akin ni Tito yung sobre. Finally, sabi ko. Binuksan ko yun at tinignan ang laman. Picture yon, picture ni JJ. Ano nang update kay JJ? Tito Jasper asked. Walang bago, papasok sa school. Naglalakad kasama nung bata ng Sin uwi sa bahay. Nang may dalang pagkain. I suddenly stopped when I saw something new. This one G. I started and handed the picture. She visits someone in Benedict Hospital. Does it indicate who it is? He asked while staring at the picture. No, Mom started to laugh at us. Both of you look like a stalker. Can you blame me? I'm her dad. He asked me sound guilty. I'm just excited to see the stepsister. I answer. Yes, I am excited. How wish JJ is excited to see her stepbrother too. Nagsisimba ka pala? Bungad ko kay Sin paglabas niya ng banyo. Minsan lang talaga. May nag-aya lang kasi sa akin ngayon. Sagot niya. Kilala ko na. Hindi na kailangan pang sagutin. Rocky San Diego lang naman ang pangalan. Napatingin ako sa cellphone ko nang marinig kong tumunog yun.
Yuri calling. Lumabas muna ako ng kwarto. Ayoko nang ipaalam dito kay Sin na tumatawag si Yuri. Baka kung ano nang isipin niya. Hello? Halos pabulong kong sagot. Busy ka? Bungad niya. Hindi naman. Bakit? Simba tayo. Aya niya. Napatingin ako sa pinto ng kwarto. Ano? Kay Kasili. Great. Sunduin kita in 20 minutes, sabi niya at biglang pinatay yung tawag. Bastusan. Tropa talaga sila ni Kiefer eh. Parehong pinapatay agad yung tawag. Paano ko? Magsisimba? Kailangan makaalis na tong isa bago ko mag-ayos. Pumasok ako sa kwarto at agad na naupo sa kama. Kwari wala lang yung tawag. Ayos lang itsura ko. Tanong ni Si. Ayos naman. Pang that's di bae na ba? Sabi niya habang nagpapapogi. Sisimba ka ba o mag-fashion show? Kamot batok siya ng mumuso. Sisimba. Lumayas ka na. Okay na yung itsura mo. Inis na sabi ko. Umalis ka na. Ilang minuto na yung nasasayang sa pakikipag-usap ko sa kanya. Eto na nga. Aalis na nga. Sabi niya at sinek yung wallet at cellphone niya. Naglakad na siya palapit ng pinto. Akala ko lalabas na siya pero humarap na naman siya. Sa'kin. Sure kang okay lang? Tanong niya. N.A. Gwapo ka na. Sigaw ko ay ngumiti naman siya ng nakakaluko. I know you'll say that. Sabi niya sabay kindat. Binato ko naman siya ng unan. Agad nga lang siya nang nakalabas bago pa tumama sa kanya. Yun! Paglabas niya, bahagya kong binuksan yung pinto ng kwarto ko at pinakinggan siya. Narinig kong nagpaalam na siya kay Tita Gemma at Tito Jules. Nakaalis na yan. Agad akong tumakbo papasok ng banyo. Mabilis ang ligo ang ginawa ko. Pati sa pagbibihis, mabilisan lang. Pants at shirt lang ang sinuot ko. Nagmamadali na kasi ako at hindi ko naman alam kung ano nang dapat suotin. Patakbo akong lumabas ng kwarto ko at dumiretso sa sala. Si Tita Gemma ang sumalubong sakin. Jay. Saan ang lakad? Sa. Magsim. Ma'am, may tao po sa labas, hinihintay si Miss JJ. Putol nung maidsa. Sasabihin ko. Si Yuri. Sino daw? Alis na ako, tita. Sigaw ko at mabilis na tumakbo palabas. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni tita. Paglabas ko ng gate, napahinto ako. Nahiya yung suot ko sa porma ni Yuri. Naka-semi-formal siya, ako ito casual lang. Magbihis kaya muna ko? Jay. Tawag niya sa akin nang makita niya ko. Tara na. Tinignan ko yung suot ko at suot niya. Parang nakakahiya. Magbihis lang ako. Sabi ko at akmang papasok na sa loob pero hinawakan niya ko sa braso. It's okay. You look perfect for me. Sabay ngiti sakin. Hindi na ako nagsalita. Lumapit siya sa kotse niya at binuksan ang pinto. Ginayak niya. Kung makasakay. O daba? Gentleman. Hindi kagaya nung isa. Napaka-high-ist. Huwag siyang isipin. Masama. Agad na pinaandar ni Yuri ang kotse pagsakay niya. Akala ko kung saan niya ko dadalhin pero dun lang pala kami sa pinakamalapit na simbahan. Sana hindi dito nagsimba si Sin. Dito tayo magsisimba? Tanong ko habang pinagmamasdan yung simbahan. Naman. Ayaw mo ba? Tanong niya habang pinaparada ang kotse. Hindi naman. Expected ko kasi kay Badha. Napataas ang isang kilay niya. Kasi di ba Japanese ka? Badhism ang Japan? Dagdag ko. Bigla na lang siya nang tumawa ng malakas. Napahampas na rin siya sa manibela ng kotse. Anong taon ka ba pinanganak? 21 century na po lola, kalat na po ang Katoliko sa mundo. Sabi niya habang kinakausap ako na parang matanda ng mahirap umintindi. Napasibangot ako. Malay ko ba? Napailing na lang siya.
Binuksan na niya yung pinto ng kotse at lumabas. Ganun na din ang ginawa ko. Hinintay niya akong makalabas ng maayos at sabay kaming naglakad papasok sa simbahan. Medyo marami ng tao. Sinubukan kong ilibot yung mata ko para hanapin si Sin o kaya si Rocky. Kaya lang sa dami ng tao, hindi ko sila makita o makilala. Bigla na lang hinawakan ni Yuri ang kamay ko at hinatak ako. Dito tayo. Sa bandang gitna kami pumwesto sa dulo ng mahabang upuan. Okay na? Tanong ko na pinagtakan niya. Okay na 'di ba? Baka pwede mo nang bitawan. Ang kamay ko. Lukong to. Nakaupo na kami't lahat-lahat nakahawak pa rin sa kamay ko. Nawili naman ata siya. Tinignan niya yung kamay namin. Kala ko bibitaw na siya, pero ngumiti lang siya sa akin. At hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Hoy! Bibitaw ka o bibitaw ka? Pagbigyan mo na ako. Pakiusap niya sabay pout. Umiling ako. Huwag kang gumanyan, hindi bagay sa'yo. Nilapit niya pa ang muka niya sa akin. Kala ko kung ano nang gagawin niya. Bigla na lang. Siya nang nagpapiayos at nagpout pa. Hindi ba bagay? Sabi niya. Tatawa na sana ako dahil sa itsura niya pero may naunang tumawa sa akin. Napatingin. Ako sa isang grupo ng kakabaihan na nakatingin sa amin at pasimple ng nagtatawanan. Ay! Close tayo mga te. Bigla nang umayos ng upo si Yuri at tumingin sa harap. Bigla din siya ng sumeryoso at binitawan ako. Kakahiya. Kasalanan mo to, JJ. Sabi niya sa akin. Ay wow! Bakit nga ba kasi? Sabi ko habang natatawa. Lalong dumami ang tao sa loob ng simbahan. Bigla nang nagkaroon ng malakas na feedback sa speaker. May nagsalita at nag-umpisa na ang misa. Habang nakikinig sa sinasabi ng pari, hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa grupo ng kababaihan na pinagtawanan si Yuri kanina. Panay kasi ang tingin nila sa amin, mas tama ata nang sabihin na kay Yuri lang. Magbubulungan sila at maghahagikikan. Yung totoo. Misa ba talaga pinunta niyo dito? Bahagya kong siniko si Yuri para kuhanin ang atensyon niya. Bakit? Bulong niya sa akin. Meron kang fans club. Sagot ko sa kanya at bahagya ng inuso yung grupo ng kababaihan. Mukhang nakuha naman niya yun agad dahil tinignan din niya. Huwag mong pansinin. Sabi niya. Sinunod ko ang sinabi niya. Kaya lang may pagkakataon talaga na mabilis kang buwisit dahil sa kinikilos ng iba. Ako naman ngayon ang pinag-iinitan nila. Paano ko nalaman? Titignan nila ko mula ulo hanggang paa tapos tatawa. Aba, bad trip. Nasa simbahan pa man din kami ngayon. Load patawad. Pagkat ako'y makasalanan. Makasalanang nila lang. Agad kong hinawakan yung kamay ni Yuri. Holding hands, mamen. Medyo nagulat pa siya sa akin pero hinayaan na lang niya. Akala ko titigil na ang mga luka pero eto't pinagbubulungan na naman kami. Ano ba? Tong mga to. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa misa. JD. Tawag sa akin ni Yuri. May problema ba? Sinenyasan ko siya nang ilapit ang muka sa akin. Ginawa naman niya at agad ako nang bumulong. Tumingin ka dun sa fans club mo tapos tumawa ka. Utos ko. Bakit? Basta gawin mo. Pagpipilit ko. Nagpilit ng tawa ang luko at titingin sa kanila. Kaya lang may taglay ata ng kalandian tong si Yuri, bigla na lang humagikik dahilan para pagtinginan kami ng katapat at katabi namin sa upuan. Umayos ka. Bulong ko ulit sa kanya. Sorry. Hindi ko mapigilan. Visit to. Dapat pala hindi ko na lang talaga pansinin. Nakakahiya tuloy kami. Kainis. Pinilit kong iwasan at wag pansinin yung kabilang grupo. Hanggang sa dumating yung oras ng pagsubo ng ostya. Nakipila na kami at kung talaga nang mamalasin ka nga naman. Dalawa ang naging pila. Sa kabilang side namin tinapatan pa talaga kami ng grupo ng kababaihan. Naman talaga.
Panay ang pagpapakyut nila kay Yuri. Ito naman ang isa, palibhasa nasa likod ko. Hindi ko makita kung nagpapakyut din ba. Bigla na lang ako nang nawalan ng gana. Buwisit kasi. Umalis ako sa pila at hinayaan si Yuri mag-isa dun. Ang wala ng hiya naman, hindi sumunod. Ayoko sana nang magmura. Nasa simbahan kami. Sinayoy na lang. Kainis. May ilang minuto akong naghintay sa kinaupuan namin. Akala ko hindi na matatapos. Ang paghihintay ko. Dumating ang Yuri at agad na lumapit sa akin. Lumuhod muna siya sandali at nagdasal. Pagkatapos, naupo na siya ulit sa tabi ko. Bigla na lang niya hinawakan ang pangako. Say Yes. Sige na. Open your mouth. Pagpipilit niya. Kahit nagtataka, ginawa ko naman. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong sinubuan ng ostia. Para sa akin talaga yan pero naisip kong ibigay na lang sayo. Sabi niya at mumiti. Yung wala na akong nasabi. Namangha na lang ako nang wala sa oras. Pero bawal ibigay sa iba yung ostya ng inabot. Sayo. Yari tong Yuri na to pag nagkataon. Nawala na sa isipan ko yung grupo ng mga babae kanina. Hanggang sa tuluyan ng natapos ang misa. Hinawakan niya ang kamay ko at naglakad kami palabas ng simbahan. Saan mo gusto nang magpunta? Tanong niya sa akin. Kahit saan. Sure ka? Tipid na tango lang ang naisagot ko sa kanya. Wala ako ng ideya sa mga maganda ng pasyalan ng ganto ng araw. Kahit sa motel. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Tinignan din kami ng ilang matanda na dumaan sa harap namin. Malakas na hampas agad ang binigay ko sa kanya. Sira ulo ka. Joke lang. Tahimik mo kasi. Sisipain kita. Ikaw na mag-isip. Mukhang mamaya pa naman uwi si Sin. Sandali siya nang tumahimik at nag-isip. Tinignan din niya yung oras sa relo niya. Magluto na lang tayo. Fried chicken. Tanong ko. Legs. Sagot ni Yuri. Pareho tayo. Kailangan pa ba ng flavoring mix? Siguro. Kuha na rin tayo. Sabi niya at dumampot ng isang pakete ng chicken mix. Kasalukuyan kami nang nasa supermarket. Napagdesisyonan namin ng magluto na lang. Nakakatamad kasi ng mamasyal sa ibang lugar. Tapos makikita ko lang yung kagaya ng grupo ng mga babae kanina. Naku! Naghahanap kami ng mga pwede pang bilhin bukod sa lulutuin namin. Snacks. Kuha tayo. Tanong niya habang nakaturo sa mga tsorcherya. CJT. Lumapit naman kami sa area ng mga junk foods at kumuha ng kumuha. Para kami ng boyfriend sa ginagawa namin. Nakakatuwa din pala yung ganito. Pwede na to. Tara na sa cashier. Dahil maaga pa, hindi naging problema sa amin ang pila. Kaunti pa lang kasi yung tao. Mukhang kami pa nitong si Yuri ang nauna. Habang hinihintay matapos yung babae sa pagpunch ng mga binili namin. Napatingin. Ako dun sa 3 kilo na chicken legs na binili namin. Saan pala kami magluluto? Kinalabit ko si Yuri na kasalukuyan ang hinihintay matapos yung babae. Saan pala tayo magluluto? Tanong ko sa kanya. Sa bahay namin. Hindi naman pwede sa inyo. Baka mag-away lang kami ni Aris. May point siya dun. Baka magkainitan lang sila ng dalawa. Mahirap na, masaya lang tong binili namin. Natapos ang ginagawa ng babae at nagbayad na si Yuri. Wala ako ng contribution. Kundi yung pagtuturo ng bibilhin. Sa parking agad kami dumiretso kung nasan ang kotse niya. Sinakay niya sa passenger seat yung mga binili namin. Tara na. Let's cook our lunch. Sabi niya at pinaandar na ang kotse. Tahimik lang kami sa buong biyahe, pero nakikita siya napapangiti ng walang dahilan. Naaning na ata. Hoy! Napapano ka? Tawag ko sa kanya. Ha? Mumingiti ka mag-isa. Ay ha. Sorry. Nai-excite lang kasi ako. Napangiwi na lang ako.
Baliw na tong Yuri na to. Baka may tama na pala sa utak ang. Wala nang hiya, hindi ko pa alam. Ayoko pa naman ng magpakasal sa baliw. Nakarating kami sa mamahaling gusali nila. Sa basement na naman ang parking niya. Paghinto, napatingin ako sa mga kotse ng nakaparada. Naalala ko yung AV kotse nung. Harry. Ano kaya nang ginagawa niya ngayon? Stop. Wag mo siya nang isipin, Jay. Si Yuri ang kasama mo ngayon. Sa kanya dapat ang focus mo. Very wrong. Bumaba agad ako sa kotse at kinuha yung mga punamili namin pero inagaw ni Yuri yun. Ako na di. Hati na lang tayo. Sabi ko at pilit kinuha yung isang plastic na malaki sa kanya. Ako na lang. Kaya ko naman. Pilit niya. Hinayaan ko na lang, hindi na ako nakipagtalo. Ang hirap ding kausap nito eh. Siya nung tropa niya. Naglakad na kami papunta sa elevator. Pagsara ng pinto, may bigla na lang ako ng naalala. Kusa na lang tumaas ang kamay ko at malakas na hampas sa batok ang binigay ko kay Yuri. Are. Bakit? Gulat na tanong niya. Kingina mo. Alam ko na ibig sabihin ng baka. Kailan ko na lang naintindihan? Inis. Nasabi ko. Narinig ko kasi si Calix minsan na sinabihan ng ganun si Felix. Bigla kong naalala. Na ganun din yung sinabi sa akin ni Yuri nung aksidente kong tamaan ang ano niya. Basta yun at nung dalhin din niya ko sa kanila. Tinanong si Calix at pinaliwanag naman niya kung ano yun. Ano? Ano nang baka? Sinabihan mo ko nun dati. Nung umuulan at nadulas tayo sa putik tapos tinamaan ko. Yung. Basta yung ano mo. Paliwanag ko. Sandali siya nang tumahimik at nag-isip. Mukhang naalala naman niya agad. Napahimas siya ng batok sa bayu ko. Kasi. Ano? Mainit ulo ko nun eh. Sorry. Sabi niya sabay pilit ng ngiti. Lukong to. At least ngayon alam ko na. Kaya kapag sinabihan niya pa ako ng ganun, makakatikim na. Talaga siya sa akin. Baka. Sigaw ko sa kanya. Bigla na lang naging seryoso ang mukha niya. Mukhang napiko na sa sinabi ko. JJD. Panimula niya. Shitaru. Ha? Ano daw? Inambaan ko agad siya ng suntok. Iniinsulto mo ba ako? Bigla na lang siya nang natawa. Ay wala na to. Nabaliw na ng tuluyan ang luko. Nagtatanong ako ng maayos tapos tatawanan lang niya ako. Baka may something na to sa utak. I'll teach you few Japanese word. Sabi niya. Bakit? Baka kasi kapag dinala na kita sa Japan, awain mo na lang bigla mga tao dun. Paliwanag niya. May point naman siya dun. Baka mamaya inaalok lang pala ako ng pagkain tapos inaway. Kuna. CJT. Alright. Let's start with greetings. Sabi niya at humarap sa akin. Konnichiwa. Means good day. Konnichiwa. Konnichiwa di. Sabi ko. Konbanwa means good evening. Ang dali lang pala nito. Akala ko naman mahihirapan ako. Kasi dati ang bilis-bilis. Magsalita nitong si Yuri. May kausap siya sa phone tapos salita ng alien ang gamit. Nya. Paano yung thank you? Tanong ko. Arigato gozaimasu di. Bigla na lang bumukas yung elevator. Hindi ko na namalayan dahil ginagaya ko yung sinabi niya, kaya lang hindi ko naintindihan. Ano? Aribato nila mas? Bigla na lang siya nang huminto at napatingin sa akin. Sakto namang pagtingin ko sa labas, andun pala yung mga maids nila Yuri. Ay! Ang lakas pa man din ng pagkakasabi ko. Nakatingin silang lahat sa akin at para bang iniisip kung ano yung sinabi ko. Nakagat ko na lang yung ibabang labi ko at agad na naglakad palapit kay Yuri. Nagtago din ako sa likod niya. Kahiya. Bahagya nang umubo si Yuri para agawin ang atensyon nila.
Binati naman nila siya agad. Remove your shoes. Dun tayo sa kitchen. Sabi niya sa akin. Ginawa ko naman yung sinabi niya. Nakayuko pa rin akong naglalakad. Kakahiya kasi. Hindi ko na napansin kung saan kami papunta. Hanggang sa nakarating kami sa kusina. Nila. Modern na yung dating nung kitchen nila. Except sa kahoy pa rin yung sahig at Japanese style pa rin yung mga gamit. Ikaw sa chicken, ako na sa pasta. Sabi niya pagkababa ng mga pinamili namin. Magluluto daw kasi siya ng spaghetti. Walang may birthday, feel lang talaga niya. Magluto. Meron siya ng kinuha sandali sa maliit na drawer malapit sa kanya. Lumapit siya sa akin. At nagulat na lang ako nang suotan niya ko ng apron. Para hindi ka madumihan. Sabi niya. Pilit na tango lang sinagot ko sa kanya. May ganito pa, sa amin niya nakasando lang. Ako dati kapag magluluto. Minsan nga mukha pa akong basahan eh. Habang nag-prepare, inuulit-ulit ko yung Japanese ng thank you. Para hindi na ako magkamali at baka may makarinig na naman nung sasabihin ko. Arigato. Go go go. Bulong ko. Arigato gozaimasu. Pagtatama ni Yuri. Arigato gozaimasu. Sabi ko at bigla na lang siya nang tumawa ng malakas. It's too. Kainis. Kala ko madali mahirap pala. Bad trip men. Ayoko na nga, ginagawa lang ako ng katatawanan nitong isa. Ayoko na nga. Pinagtatawanan mo ko. Inis na sabi ko. Ganito kasi Bigla na lang niya nang hinawakan ang baba ko at hinarap ang muka ko. Sa kanya. Follow as with lips. Kahit nagtataka, ginawa ko pa rin. Arigato, sabi niya at sunod naman ako. Arigato. Gozaimasu. Guzay, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Hala siya. Nakadikit na kasi ang labi niya sa labi ko. Sinamantala nang wala ng hiya ang ginagawa namin. Ako naman si Ewan, hindi man lang siya bawalan. Natamimin ako at hindi nalagalaw. Nice. Kakaiba din tong isa na to na nakawan ka na lang ng halik bigla. Hanep yan. Itataon. Patalaga na may ginagawa kami Bahagya siya nang humiwalay at tinignan ako. Mumiti pa siya sa akin at pinunasan ng hinlalaki niya yung labi ko. I'll teach you again next time. But now, let's continue cooking. Sabi niya at binalikan yung niluluto niya. Ako tong para ng tanga na bumalik sa ginagawa ko, kahit sa totoo lang blanko yung isip ko. Nabigla yata ako sa ginawa nitong si Yuri. Hindi rin normal yung heartbeat ko. Bullshit. Ano ba to? Bakit na naman ba ako nagkakaganito? Hindi ko alam kung gaano ako katagal na ganito. Natapos ang pagluluto ko, pero si Yuri hindi pa. Nag-uumpisa na akong mainip. Matagal pa? Bored na tanong ko. Kaunti ng tiis na lang po. Sagot niya sa akin. Habang hinihintay maluto yung sauce ng spaghetti niligpit na ni Yuri yung mga ibang kinalat namin. Nahiya naman ako kaya tumulong na ako. Nakiligpit-ligpit na rin ako. Tinapon ko na rin sa basurahan yung ibang mga kalat. Habang nagliligpit, hindi ko napansin yung ibang mga gamit. Bigla na lang ako nang nahiwa sa gilid ng palad. Sigaw ko at agad na hinawakan ang kamay ko. Napatingin ako dun sa nahawakan ko. Pakshit! May kutsilyo pala sa tabi. Agad namang lumapit sa akin si Yuri para alalayan ako. Blood. Kiefe. Sabi ni Yuri. Automatiko na lang na nanginig ang buong katawan. Para ako nang binuhusan ng malamig na tubig. Ramdam na ramdam ko yung pag-agos ng dugo mula sa sugat papunta sa kabila ng kamay ko. Tang na. Ngayon pa talaga. Hold still. Kukuha lang ako. Elif. Sigaw ko dahilan para mapatigil siya. Wag. Huwag kang aalis. Madiin ang hawak ko sa sugat. Hindi ako makatingin, natatakot ako. Baka bigla na lang maulit-ulit. Naipikit ko na lang yung mata ko.
Kakukuha lang ako ng gamit eh. Please. Ay Yuri. Huwag kang umalis. Pagpipilit ko. Dinig ko yung pagtilas niya ng paper towel. Dahan-dahan niya nilagay yun sa kamay ko. Kahit nakapikit, naramdaman ko yung pagpatak ng luha ko. It's okay. Don't terrify. Sabi ni Yuri habang pinupunasan ang luha ko. Maliit na sugat lang yan. Malayo sa bituka. Totoo, maliit lang. Malayo sa bituka. Pero hindi ko maiwasan na hindi matakot. Paano? Kung mangyari ulit yun? Paano kung mawala na naman ako sa sarili at manakit? Siya lang ang nasa harap ko ngayon, ayoko siya ng saktan. Wag naman sana. Natatakot ako. Aayaw kita ng masaktan. Bulong ko. Alam kong nagtaka si Yuri dahil sa pagtahimik niya. Oo, okay lang. Bakit ako masasaktan? Ikaw tong nasugatan. Please. Ay Yuri. Tawagan mo si Kiefer. Pakiusap ko. Alam kong mali. Mali ng mali dahil si Yuri ang kaharap ko. Pero si Kiefer ang nakakaalam ng sitwasyon ko. Alam kong hindi siya kumikilos. I'm here, Jay. Do you need to call Kiefer?